Noong 2024, naibenta ng BYD ang halos kasing dami ng EV gaya ng ginawa ni Tesla sa buong mundo. At halos kalahati lang iyon ng kabuuang volume ng BYD. So wowes, maaari kaming singilin ng isang EV sa parehong oras na kinakailangan upang mag-refuel ng isang regular na combustion na kotse. Nauna nang naniningil si Tesla sa karera ng electric vehicle EV. Ngunit maghintay, ang BYD ng China ay naghulog lamang ng isang bomba na nagpagulo sa buong mundo ng sasakyan. Ang CEO ng BYD ay nagsiwalat ng isang teknolohiyang nagbabago ng laro na maaaring ganap na yumanig sa industriya ng EV. Ito ay hindi lamang isang maliit na pag-upgrade. Ito ay isang napakalaking hakbang pasulong, tulad ng isang bagay mula sa isang sci-fi na pelikula. Sa loob ng maraming taon, tahimik na ginagawa ng BYD ang pambihirang tagumpay na ito sa likod ng mga eksena. At ngayon, ito ay nasa bukas. Kinakabahan ang mga global car maker. Bakit naman? Dahil ang teknolohiyang ito ay maaaring itulak ang industriya ng EV 10 taon sa hinaharap. Ito ay isang matapang na hakbang patungo sa isang mundo na maaring naisip ng iilan. Kaya, tungkol saan ang teknolohiyang ito at bakit pinagpapawisan ang malalaking kumpanya? Kung gagawin ito ng BYD, maaari nitong muling tukuyin ang hinaharap ng mga EV. Manatiling nakatutok upang malaman kung paano nito binago ang lahat. At huwag kalimutang pindutin ang button na mag-subscribe upang manatili sa loop sa mga pinakabagong tech breakthroughs. Bago tayo sumisid sa teknolohiyang iyon, bumalik tayo sa nakaraan upang makita kung paano napunta ang BYD mula sa pagiging tagagawa ng baterya hanggang sa pagiging hari ng pandaigdigang merkado. Noong 1995, sinimulan ng isang chemist na nagngangalang Wang Chuanfu ang mga bagay-bagay sa Shenzhen, China, na may pangarap na paganahin ang mundo ng enerhiya. Simula sa $1 milyong lamang na hiniram mula sa isang miyembro ng pamilya, nagsimula ang BYD bilang isang maliit na tagagawa ng baterya na gumagawa ng mga rechargeable lithium-ion na baterya para sa malalaking pangalan tulad ng Nokia at Motorola. Naging sobrang matalino sila sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga disenyo ng kanilang mga kakumpetensya at pagpapahusay sa kanila. Nakatulong sa BYD na maging nangungunang producer ng baterya ng China. Pagkatapos, noong 2003, gumawa si Wang ng isang matapang na hakbang. Bumili siya ng isang nahihirapang kumpanya ng kotse na tinatawag na Chinchuan Automobile. Kahit na wala siyang karanasan sa paggawa ng mga kotse, inisip ng mga tao na siya ay baliw at ang stock ng BYD ay tumama. Pero may plano si Wang. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa bawat bahagi ng proseso, mula sa mga baterya hanggang sa mga motor. Pinananatiling mababa ng BYD ang mga gastos at sariwa ang mga ideya. Noong 2005, inilunsad nila ang F3, isang sobrang abot kayang kotse na naging napakalaking hit sa China, na nagbebenta ng higit sa 1 milyong unit. Noong 2008, inilabas ng BYD ang isang bomba sa F3DM, ang unang mass-produced plug-in hybrid na kotse sa mundo. Ito ang kanilang malaking pagtalon sa mga dekuryenteng sasakyan, mga EV, at nakuha nito ang atensyon ng lahat. Sa parehong taon, ang maalamat na mamumuhunan na si Warren Buffett ay nagbomba ng $230 milyong sa BYD, pasatiyan, na nagbigay ng malaking thumbs up sa pandaigdigang yugto. Pinananatiling abot kaya ng BYD ang mga bagay sa pamamagitan ng paggawa mismo ng halos lahat ng bagay, mula sa mga baterya hanggang sa mga chips, na nakatulong sa kanila na manatiling malakas kahit na sa mahihirap na panahon. Tulad ng pandaigdigang kakulangan ng chip. Fast forward sa 2022, at na-zoom ng BYD ang Tesla upang maging nangungunang nagbebenta ng EV sa mundo. Pagsapit ng 2023, nagbenta sila ng 3 milyong bagong enerhiyang sasakyan na inaangkin ang Corona bilang numero 1 tatak ng kotse ng China at ang pinakamalaking gumagawa ng EV sa buong mundo. Paano nila ito nagawa? Ang lihim na sarsa ng BYD ay isang halo ng murang pagmamanupaktura, mabilis na pagbabago, at suporta mula sa gobyerno ng China. Nagtayo sila ng mga pabrika saan man, mula sa Brazil hanggang Hungary hanggang Thailand, na ikinakalat ang kanilang EV magic sa buong mundo. Sa isang $100 billion na pagpapahalaga, ang BYD ay napunta mula sa isang maliit na kumpanya ng baterya tungo sa isang pandaigdigang EV giant.
Mga technical na pagtutukoy ng bagong baterya. Pag-usapan natin ang pinakabagong game changer ng BYD, ang sobrang e-platform na baterya. Ito ay hindi basta-bastang baterya. Ito ay parang superhero para sa mga dekuryenteng sasakyan na nagtatakda ng bagong pamantayan kung gaano kabilis at mahusay ang mga EV. Isipin na isaksak ang iyong sasakyan at makakuha ng 249 milya ng saklaw sa loob lamang ng 5 minuto. Tema: makakapag-charge ang bateryang ito sa 1,000 kilowatts, 2 beses na mas mabilis kaysa sa mga nangungunang kakompetensya tulad ng Tesla, na umaabot sa 500 kilowatts. Kaya paano ito humihila sa bilis na ito? Ganap na muling inimbento ng BYD ang sistema ng baterya upang mahawakan ang matinding init at stress ng napakabilis na pag-charge. Ang sikreto ay nasa kanilang susunod na gen ng mga cell ng baterya na may 50% na mas kaunting panloob na resistensya. Sa madaling salita, nangangahulugan ito na mabilis na nag-zip ang enerhiya sa baterya na ginagawang posible ang mabilis na pag-charge. Dagdag pa, nagdagdag sila ng high-tech na silicon carbide power chips na tumutulong sa baterya, na pamahalaan ang lahat ng enerhiyang iyon nang ligtas at panatilihing cool ang mga bagay. Sa sobrang e-platform na ito, ginagawa ng BYD ang mga EV na mas mabilis na mag-charge, mas mahusay, at handang pumunta sa tamang oras. Ito ay dulad ng pagbibigay sa iyong sasakyan ng isang kidlat na lakas. Binigyan ng BYD ang electrical system nito ng malaking upgrade na may makinis na 3-core na disenyo na tinitiyak na maayos ang daloy ng kuryente. Tulad ng isang maayos na highway, nagdagdag din sila ng high-speed na motor na umiikot sa napakabilis na 30,000 revolutions kada minuto, na ginagawang mabilis na tumugon ang baterya at napakahusay na gumamit ng enerhiya, kahit na ito ay nagcha-charge o nagpapagana sa pinakamataas na bilis. Ang kaligtasan at pagganap ay ang mga pangunahing prioridad ng BYD, lalo na kapag ang bateryang ito ay gumagana ng husto. Nilagyan nila ito ng mga advanced na cooling system para hindi ito mag-overheat, kaya nananatili itong malusog kahit na matapos ang napakabilis na pagsingil. Na nangangahulugan ito na magagamit mo ito para sa matinding pang-araw-araw na pagmamaneho ng hindi nababahala tungkol sa pagkasira. Dagdag pa, ang disenyo ng baterya ay nakakatulong na makahawak ito sa enerhiya ng mas mahusay at mas tumagal, na nilulutas ang malaking pag-aalala tungkol sa mabilis na pag-charge na nakakasira sa buhay ng baterya. Ito ang perpektong balanse ng kaginhawahan at tibay, na isang malaking panalo para sa sino mang nag-iisip tungkol sa paglipat sa isang EV. Ngunit ang malaking hakbang ng BYD ay nanginginig din para sa buong industriya. Ang mga kotseng gumagamit ng bateryang ito ay nangangailangan ng mas mahusay na mga cooling system upang mahawakan ang high-power charging. At ang mga materyales na ginamit sa baterya ay kailangang top-notch. Kahit na ang power grid ay nangangailangan ng pag-upgrade upang makasabay. Gayunpaman, ang lahat ay buzz tungkol dito. Tuwang-tuwa ang mga eksperto sa industriya at mamumuhunan dahil ang bateryang ito ay isang game changer. Ang pambihirang tagumpay ng BYD ay ang paglalagay ng napakabilis na pagsingil sa spotlight. Ginagawa itong bagong normal at itinutulak ang mga gumagawa ng kotse na pag-isipang muli kung ano ang posible sa mga dekuryenteng sasakyan. Humanda ka. Ito ang simula ng isang bagong panahon para sa mga EV at BYD na nangunguna sa pagsingil. Sig, mag-zoom tayo sa kung paano binubuhay ng BYD ang super cool na super e-platform na baterya nito sa mga sasakyan nito. Sinisimulan na nila ang mga bagay-bagay gamit ang dalawa sa kanilang pinakamagagandang modelo, ang Han L Sedan at ang Tang L SUV. Ang mga ito ay hindi basta-bastang mga sasakyan. Mga bituin na sila sa marangyang mundo, puno ng estilo, mga high-tech na feature, at kahangahangang performance. Ngayon, sa 5 minutong charging system na nagbabago ng laro ng BYD, malapit na silang maging mas hindi mapaglabanan. Ang simula sa mga premium na rides na ito ay isang super smart na hakbang. Alam ng BYD na gustong-gusto ng mga mamahaling mamimili na maging unang sumubok ng makabagong teknolohiya, at okay lang sila sa mas mataas na tag ng presyo na kasama ng mga bagong inobasyon. Sa pamamagitan ng paglalagay ng ultra-fast charging na baterya sa Han L at Tang L,
Ipinapakita ng BYD kung ano ang magagawa ng teknolohiyang ito habang pinapatunayang gumagana ito ng walang kamali-mali sa totoong mundo. Ito ay tulad ng pagbibigay sa mga tech-savvy na driver ng upuan sa harap na hilera sa kinabukasan ng mga dekoryenteng sasakyan. Ang paglulunsad na ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging cool. Ito ay isang matalinong diskarte. Sa pamamagitan ng pagsisimula sa mga high-end na modelong ito, maaaring mangolekta ang BYD ng napakaraming impormasyon mula sa mga driver. Tingnan kung paano pinangangasiwaan ng system ang iba't ibang kalsada at lagay ng panahon. At gawin itong mas mahusay bago ito ilunsad sa mas maraming sasakyan. Ang Han-L at Tang-L ay tulad ng mga pinakahuling test drive na tumutulong sa BYD na gawing perpekto ang napakabilis ng kidlat na teknolohiyang pagcha-charge habang pinapatibay ang kanilang posisyon bilang pandaigdigang nangunguna sa pagbabago ng EV. Gayunpaman, nilinaw ng BYD na ang Super E platform nito ay hindi limitado sa mga luxury model. Habang nagsisimula sila sa kanilang marangyang Han-L sedan at Tang-L SUV, ang BYD ay nakatutok sa hinaharap. Nais nilang dalhin ang kanilang napakabilis, 5 minutong pagsingil sa mid-range at maging sa mga dikoryenteng sasakyang pang-budget, EV, sa mga darating na taon. Habang iniisip nila kung paano gawing mas mura ang tech at habang lumalabas ang mas maraming istasyon ng pagsingil, ang mabilis na pagsingil na ito ay mapupunta mula sa isang high-end na perk sa isang bagay na makikita mo sa lahat ng uri ng mga BYD na sasakyan. Isipin ang isang mundo kung saan naniningil ang bawat EV sa loob lamang ng 5 minuto. Iyon ay maaaring ganap na magbago kung ano ang inaasahan ng mga tao mula sa mga dekoryenteng sasakyan at itulak ang iba pang mga gumagawa ng kotse na palakasin ang kanilang laro. Ngunit hindi lang iyon. Global ang pag-isip ni BYD. Nagtatayo sila ng mga bagong pabrika sa mga lugar tulad ng Europe, Southeast Asia, at Latin America. Lahat ay idinisenyo upang i-crank out ang mga kotse gamit ang Super E platform. Ito ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng cool na teknolohiya. Ito ay tungkol sa pagtiyak na maibibigay nila ang mga supercharged na EV na ito sa mga driver kahit saan. Sa pamamagitan ng paghahalo ng kanilang makabagong teknolohiya sa pagsingil sa dumaraming line-up ng mga kotse para sa lahat ng uri ng mga mamimili. Mula sa mga maagang tagahanga ng teknolohiya hanggang sa pang-araw-araw na mga driver. Itinatakda ng BYD ang kanilang mga sarili upang manguna sa mundo ng EV sa mga susunod na taon. Infrastruktura at network ng pagsingil, pagpapalawak. Noong Marso 2025, inihayag ng BYD ang ganap na hayop na ito ng isang charger na maaring mag-pump out ng 1,000 kilowatts ng kapangyarihan. 2 beses na mas malaki kaysa sa pinakabagong V4 supercharger ng Tesla. Ang charger na ito ay ang susi sa pagiging totoo ng 5 minutong pagsingil ng Super E platform na hinahayaan ang mga driver na i-juice ang kanilang mga EV sa loob ng 249 milya sa isang coffee break lang. BYD's hit the ground running with a plan to roll out 500 of these ultra-fast charger simulated April 2025. Perfect time with the launch of their fancy Han-L sedan at Tang-L SUV. Ay mas at charger tamad ay hindi lamang ay gandang bonus. Malaking bahagi sila ng misyon ng BYD na gawing normal na bagay ang napakabilis na pagsingil. Una sa China e pagkatapos iyay sa buong mundo. Pero hold on, dahil mas malaki ang pangarap ni BYD. Nagpaplano silang mag-setup ng napakaraming 4,000 megawatt charger sa buong China na gumagawa ng sarili nilang network para laging makahanap ang mga driver ng BYD ng mabilis na charger nang hindi umaasa sa iba. Ito ay medyo katulad ng ginawa ni Tesla sa kanilang mga supercharger. Ngunit ang mga charger ng BYD ay 2 beses na mas malakas. Dagdag pa rito, sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng kanilang network, matitiyak ng BYD na gumagana ng perpekto ang lahat, mapanatiling masaya ang mga driver, at mangolekta ng impormasyon upang gawing mas mahusay ang kanilang mga charger sa paglipas ng panahon. Sa napakalaking network ng pagsinggil na ito, ang BYD ay nagbibigay ng daan para sa hinaharap kung saan ang napakabilis na pagsingil ay nasa lahat ng dako, na ginagawang mas maginhawa ang mga EV kaysa dati. Ang mga megawatt flash charger ng BYD ay may kasamang cool na trick. Built-in na energy storage sa mga charging station
Nangangahulugan ito na makakapaghatid sila ng tuloy-tuloy na pagsabog ng 1,000 kilowatts ng kapangyarihan. Kahit na sa mga lugar kung saan ang lokal na grid ng kuryente ay hindi sapat na malakas upang makasabay. Iyon ay tulad din ng pagbibigay sa mga charger ng kanilang sariling backup na baterya, kaya gumagana ang mga ito ng mapagkakatiwalaan kung ikaw ay nasa isang mataong lungsod o nasa labas ng lugar. Pinapadali nito ang mga road trip at pinawi nito ang nararamdamang pagkabalisa ng mga driver kapag nag-aalala sila tungkol sa paghahanap ng charger sa mga malalayong lugar. Pero teka, mas nauuna pa ang pag-iisip ni BYD. Ang kanilang mga megawatt flash charger ay ginawa upang lumaki sa napakalaking 1,260 kilowatts. Kahit na ang mga kasalukuyang sasakyan tulad ng Hanel at Tang-L Max ay nasa 1,000 kilowatts. Ibig sabihin, handa na sila para sa susunod na henerasyon ng mga EV na mangangailangan ng higit pang kapangyarihan. Dagdag pa, ang mga charger na ito ay may tampok na dual plug. Maaaring mag-charge ng sabay-sabay ang dalawang kotse. Pinapanatiling maikli ang mga linya at mahusay na buzz ang mga istasyon. Gamit ang discarding ito sa pasulong na pagstay, ay iba pag-iisip. Ang network ng pagsingil ng BYD ay nakatakdang lumago ng mabilis at manatiling nangunguna sa laro. Sa pandaigdigang karera para bumuo ng pinakamahusay na EV charging system, inilalagay sila ng maaasahan, sobrang bilis, at handa sa hinaharap ng mga charger ng BYD sa driver's seat, na ginagawang mas maginhawa at kapana-panabik ang paglalakbay sa EV para sa lahat. Paghahambing sa mga kakumpetensya. Pag-usapan natin kung paano ganap na nayayanig ng BYD ang mundo ng EV ng di-kuryenteng sasakyan gamit ang kanilang Super E platform at iniiwan ang kompetisyon sa alikabok. Ang kanilang bagong charging system ay isang speed demon na umabot to 1,000 kilowatts. Doble ang lakas ng mga V4 supercharger ng Tesla na max out sa 500 kilowatts na nangangahulugan ito na ang mga EV ng BYD tulad ng Hanel at Tang-L ay maaaring magdagdag ng 249 milya ng saklaw sa loob lamang ng 5 minuto na ginagawang halos kasing bilis ng pagpuno ng tangke ng gas ang pagsingil. Sa pagiging unang naglunsad ng megawatt-level charging para sa pang-araw-araw na EV, muling isinusulat ng BYD ang rulebook sa kung ano ang inaasahan ng mga driver mula sa bilis at kaginhawahan. Ang iba pang mga gumagawa ng Chinese EV tulad ng NIO, Li Auto, Xpeng, at Zeekr ay gumagawa din ng mga cool na bagay, ngunit wala pa sila sa antas ng BYD. Ang mga estasyon mapagpapalit ng baterya ng NIO ay isang maayos na ideya, ngunit nakakalito silang palakihin. Gumagawa ang Li Auto at Xpeng ng mga fast charger. Ngunit lumalaki pa rin ang kanilang mga network at hindi matutumbasan ang napakalaking plano ng BYD na mag-install ng 4,000 megawatt charger sa buong China. Dahil ang mga charger ng BYD ay tumatama na sa mga lansangan, ang kanilang mga karibal ay nararamdaman na upang mapabilis o maiwan. Ang namumukod tangi sa BYD ay kung paano nila binuo ang sarili nilang network ng pag-charge para perpektong tumugma sa kanilang mga sasakyan. Pinasimunuan ng Tesla ang ideyang ito sa kanilang mga supercharger. Ngunit dinala ito ng BYD sa susunod na antas gamit ang mga charger na maaaring umabot sa 1,000 kilowatts at maaaring maging 1,160 kilowatts sa lalong madaling panahon. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa parehong mga kotse at mga charger, ang BYD ay lumilikha ng napakahusay na karanasan para sa mga driver na may pagsingil na akma sa mga pangangailangan ng kanilang sasakyan. Ang mga kumpanyang umaasa sa mga third-party na charger ay hindi makakasabay sa ganoong uri ng pagtutulungan ng magkakasama. Sa mga planong magbenta ng hanggang 6 na milyong sasakyan sa 2025 lamang, ang malaking network ng mga megawatt charger ng BYD ay parang isang kuta na hindi masisira ng mga kakumpetensya. Sa mundo ng EV ngayon, kung gaano kabilis at kadali ang pag-charge ay kasing halaga ng kung gaano kalayo ang mararating ng isang kotse o kung paano ito magmaneho. Ang walang humpay na pagbabago ng BYD ay inuuna sila sa mga malalaking pangalan tulad ng Tesla, NIO, at Xpeng. Nagtatakda ng bagong pamantayan na pumipilit sa lahat na maglaro ng catch-up. Hindi lang sila gumagawa ng mas mahuhusay na sasakyan, gumagawa sila ng buong ecosystem na nagbabago
kung paano natin pinapagana ang hinaharap. At tiwala sa akin, nagsisimula pa lang ang BYD sa mas malalaking plano para baguhin ang paraan ng pagmamaneho namin. Ang mga kapanapanabik na plano ng BYD para sa kinabukasan ng mga dekuryenteng sasakyan, mga EV, sa kanilang karera patungo sa 2030. Ang BYD ay tungkol sa pagtulak sa mga limitation ng teknolohiya ng baterya at nakatutok sila sa isang bagay na napakalaki. Lahat ng solid-state na baterya. Susunod na gen na baterya da it ayon sa mga superhero na mundo ng EV na nangangako na mag-impake ng mas maraming kapangyarihan, mas matagal, at magiging mas ligtas kaysa sa mga baterya ng lithium-ion na ginagamit natin ngayon. Ayon sa boss ng baterya ng BYD, si Sun Huajian, pinaplano nilang simulan ang pagsubok sa mga bateryang ito sa mga real-world na demonstration project sa 2027. Ito ay isang maliit na unang hakbang, ngunit makakatulong ito sa kanila na mangalap ng maraming impormasyon upang maperpekto ang teknolohiya bago ito ilunsad sa lahat. Ngayon, hindi magiging madali ang paglaki gamit ang mga solid-state na baterya. Nakakakalito silang gawin at ang mga special na materyales na tinatawag na sulfide electrolytes ay sobrang mahal sa ngayon. Kaya iniisip ng BYD na ang isang buong paglulunsad ng mass market ay maaring hindi mangyari hanggang pagkatapos ng 2030. Ngunit hindi nila ito pinagpapawisan. Naniniwala ang BYD na habang patuloy silang nagpapabuti at lumalaki, ang mga solid-state na baterya na ito ay maaring magkahalaga sa kalaunan ng halos pareho sa mga baterya ngayon na ginagawa itong perpekto para sa lahat ng uri ng EV. Matagal na itong ginagawa ng BYD. Nagsimula silang magsaliksik ng mga solid-state na baterya noong 2013. Lumipat ang mga ito mula sa maliliit na prototype na cell patungo sa mas malalaking mga nagpaplanong umabot sa 20 at 60 ampere na oras pagsapit ng 2024. Ito ay isang mabagal at tuloy-tuloy na pag-akyat. Ngunit ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang BYD sa pangunguna sa singil sa pagbabago ng enerhiya. Hindi sila nag-iisa sa karerang ito. Ang mga malalaking pangalan tulad ng CATL at Toyota ay hinahabol din ang solid-state na mga pangarap. Ngunit ang pamamaraan ng BYD ay nagpapanatili sa kanila sa laro. Kung aalisin ito ng BYD, ang kanilang mga solid-state na baterya ay maaring ganap na magbago ng mga EV na gagawing mas magaan, mas mabilis mag-charge, mas matagal, at sobrang ligtas. Iyan ang uri ng mga bagay na magpapasaya sa mas maraming tao tungkol sa mga EV sa buong mundo. Sa pamamagitan ng 2030, ang BYD ay hindi lamang naglalayon na makabuo ng magagandang sasakyan. Gusto nilang maging isang powerhouse sa energy tech na nagtatakda ng mga bagong pamantayan para sa napapanatiling pagmamaneho at humuhubog sa hinaharap kung paano natin pinapagana ang ating mga sakay. Mag-buckle up, dahil may malalaking plano ang BYD para makuryente ang mundo. Pagbabago ng laro para sa EV market, sa siyukan nilang platform ng Super E na nagbabago sa laro, ang mga EVing BYD ay maaring magdagdag ng 400 kilometro, humigit kumulang 249 milya, ng saklaw sa loob lamang ng 5 minuto. Napakalaking deal iyon. Dahil tinatalakay nito ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit nag-aalangan ang mga tao na bumili ng mga EV habang naghihintay na maningil. Ngayon, ang pag-charge ng EV ay halos kasing bilis ng pagpuno ng tangke ng gas na nangangahulugang wala ng pagkabalisa sa hanay o pakiramdam na natigil sa isang charger. Maaari nitong gawing mas nasasabik ang maraming tao sa paglipat sa mga dekuryenteng sasakyan. Ang mabilis na pag-charge ng BYD ay hindi lamang kahanga-hanga para sa mga driver. Naglalagay ito ng init sa mga kakumpetensya tulad ng Tesla, NIO, Xpeng, at Li Auto. Ang mga V4 supercharger ng Tesla na umabot sa 500 kilowatts ay mukhang medyo tamad sa tabi ng 1,000 kilowatt-megawatt charger ng BYD. Maaaring kailanganin ng ibang mga kumpanyang naglalaro ng mga fast charger or battery swapping system na muling pag-isipan ang kanilang mga plano para makasabay. Ayon sa mga ulat mula sa The Guardian at Financial Times, ang malaking hakbang ng BYD ay nagpapasiklab ng isang bagong lahi sa mundo ng EV. Na nagtutulak sa lahat na magbuhos ng pera sa mas mabilis na pagsingil ng mga tech at high-power system.
Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa bilis ng pag-charge. Binabago ng teknolohiya ng BYD kung paano binuo ang mga EV mula sa simula. Ang kanilang paggamit ng 1,000-volt system, Magerbong silicon carbide electronics, at ang paparating na all-solid-state na mga baterya ay nagpipilit na muling pag-isipang muli ang disenyo ng EV. Ito ay hindi lamang tungkol sa kung gaano kalaki ang baterya, ngunit kung gaano kalaki ang kapangyarihan nito nang ligtas sa ilalim ng matinding mga kondisyon. Ang shift na ito ay umuuga sa lahat mula sa mga materyales na ginagamit sa paggawa ng mga baterya, sa kung paano ginagawa ang mga sasakyan, hanggang sa kung paano ginagamit ng mga driver ang kanilang mga EV araw-araw. Ang mga tagumpay ng BYD ay muling isinusulat ang mga patakaran para sa buong industriya ng EV, na nangangahulugan ng napakabilis na pag-charge na kakailanganin namin ng mas malalakas na power grid at mas maraming ultramabilis na istasyon ng pag-charge sa buong mundo. Maaari pa nga nitong baguhin kung paano gumagawa ang mga pamahalaan ng mga insentibo sa EV. Sa pamamagitan ng paggawa ng pagsingil ng mas mabilis, mas madali, at mas luntian, ang BYD ay hindi lamang gumagawa ng mas mahuhusay na sasakyan. Pinangungunahan nila ang singil patungo sa mas malinis na enerhiya sa hinaharap. Pinatutunayan nila na ang mga EV ay maaring maging mataas ang pagganap, sobrang komportable, at mahusay para sa planeta. Wakta na nagtatakda ng isang bagong pamantayan na nakapagpapasigla sa buong mundo. Ang pambihirang tagumpay ng BYD ay nagpapadala ng mga shockwaves. Pag-usapan natin ang napakalaking splash na ginagawa ng BYD gamit ang kanilang Super E platform, at kung paano ito nagpapadala ng shockwaves sa mundo ng EV. Nang ipahayag ng BYD ang kanilang teknolohiyang nagbabago ng laro na nagbibigay daan sa mga EV na makakakuha ng 400 km at 249 milya ng saklaw sa loob lamang ng 5 minuto, naging ligaw ang mga pamilihan sa pananalapi. Ay mga presyo ng stock ng BYD sa Hong Kong ay tumalon ng higit sa 6%, tumama sa isang bagong 57 linggong mataas, at ang kanilang mga pagbabahagi sa Shenzhen ay tumaas din. Ang mga mamumuhunan ay pumped dahil nakikita nila ang BYD na nangunguna sa malalaking pangalan tulad ng Tesla at Mercedes-Benz sa karera para sa EV innovation. Tinawag ng eksperto sa sasakyan na si Xing Lei ang tagumpay ng BYD mula sa mundong ito at madaling makita kung bakit. Habang ang ibang mga kumpanya ay nagbubuhos ng enerhiya sa mga matalinong feature tulad ng self-driving tech at konektadong mga kotse, ang BYD ay nag-zoom in sa kung ano talagang mahalaga sa mga EV drivers ngayon. Napakabilis na pagsingil at maaasahang hanay. Sa pamamagitan ng pagtutuon sa mga pangunahing pangangailangang ito, namumukod tangi ang BYD sa isang masikip na merkado at ipinapakitang mayroon silang bentahe kung saan ito mahalaga. Malapit nang baguhin ng napakabilis na pagsingil na ito kung paano namin iniisip ang tungkol sa mga EV. Sa halip na mag-plug-in ng mahabang paghihintay, maaari na ngayong tratuhin ng mga driver ang pagsingil bilang isang mabilis na pit stop sa isang gasolinahan. Ilang minuto na lang para mapuno at umalis na. Maaari nitong gawing mabilis na hub ang mga istasyon ng pagsingil sa hinaharap, tulad ng mga mini pit stop, sa halip na mga nakakalat na mabagal na charger. Itinutulak din nito ang mga gumagawa ng kotse na pag-isipang muli kung paano sila nagdidisenyo ng mga sistema ng baterya at namamahala ng enerhiya upang makasabay sa napakabilis na teknolohiyang ito. Ang tagumpay ng BYD ay hindi lamang tungkol sa mas mahuhusay na sasakyan. Ito ay tungkol sa paggawa ng mga EV na mas madali at mas kapanapanabik para sa lahat. Pagyanig ang industriya at pagtatakda ng bagong pamantayan para sa inaasahan ng mga driver. Ang kanilang Super E platform, noon na nagdaragdag ng 240 milya ng saklaw sa loob lamang ng 5 minuto, ay hindi lang cool para sa mga driver. Ginagawa rin nitong muling pag-isipan ng mga lungsod, power company, at planner kung paano gumagana ang EV charging. Sa ganitong mabilis na pag-charge, kakailanganin namin ng mas matalinong mga power grid at mga bagong urban plan upang maglagay no mga super fast charging hub kung saan ang mga driver ay higit na nangangailangan ng mga ito. Hindi lang malaking laro ang pinag-uusapan ng BYD. Sinusuportahan nila ito ng seryosong aksyon. Naglulunsad sila ng 4,000 ultra-fast charging stations sa buong China
upang matiyak na ang kanilang teknolohiya ay madaling gamitin kahit saan. Dagdag pa rito, inilulunsad nila ang kanilang magarbong Han L sedan at Tang L SUV para ipakita ang napakabilis na pag-charge na ito sa estilo. Lahat ng ito ay bahagi ng kanilang plano upang matiyak na ang kanilang kahanga-hangang teknolohiya ay may kaginhawahan at kakayahang magamit para sa mga driver. Upang patuloy na itulak ang mga hangganan, ang BYD ay nakalikom ng napakalaki na 2 bilyon sa pamamagitan ng isang share sale sa Hong Kong. Ang pera na iyon ay nagpapalakas ng higit pang pananaliksik, mas mahusay na mga istasyon ng pagsingil, at mga planong gawing pandaigdigan ang kanilang mga EV. Sa mabilis na gumagalaw na mundo ng EV, ang paghahalo ng makabagong teknolohiya ng BYD sa napakalaking network ng pagsingil at matapang na paglipat ng merkado. Ang mga kumpanyang mananalo sa bagong panahon na ito ay ang mga makakamit ang parehong tech at karanasan sa pagmamaneho, at ang BYDs ay buong bilis na naniningil upang manguna sa grupo. Binubuo ng BYD ang pinakamalaking imbakan ng enerhiya sa mundo. Pebrero 2025, gumawa ng kasaysayan ang BYD sa pamamagitan ng paglagda ng napakalaking deal sa Saudi Electricity Company para itayo ang pinakamalaking sistema ng pag-iimbak ng enerhiya ng baterya sa mundo, ang BVS, na umabot sa napakalaking 5 gigawatt na oras. Ang proyektong ito, na sinamahan ng mga naunang deal, ay nagdadala ng kanilang kabuuang pakikipagtulungan sa isang hindi kapanipaniwalang 1 gigawatt na oras, na tumutulong sa Saudi Arabia na magkaroon ng lakas sa vision nitong 2030 na layunin na makakuha ng 50% ng kuryente nito mula sa mga renewable na mapagkukunan tulad ng solar at hangin. Ang BYD ay hindi lamang naghahagis ng mga baterya sa halo. Naghahatid sila ng napakahusay na solusyon sa pag-iimbak na nagpapanatili sa power grid ng Saudi Arabia na solid. Pinapabilis ng system na ito ang pagtaas-baba ng solar at wind energy, na tinitiyak na mayroong steady power kahit nasa panahon ng nakakapasong heatwave o nakakabaliw na mataas na demand. Ito ay tulad ng pagbibigay sa grid ng isang higante. Maaasahang battery pack upang panatilihing bukas ang mga ilaw kahit na ano. Ang bida sa palabas ay ang high-tech na MC3T energy storage system ng BYD. Din, gumagamit ng kanilang kahanga-hangang cell-to-system CTS tech. Ginagawa nitong napakahusay ng system, nag-iimpake ng mas maraming enerhiya sa mas kaunting espasyo kumpara sa mga mas lumang setup. Dagdag pa, gumagamit sila ng mga baterya ng lithium iron phosphate LFP na mas ligtas, napakatatag sa matinding init, at ginawa upang tumagal ng mahabang panahon. Ito ang eksaktong uri ng maaasahang tech na kailangan ng Saudi Arabia para sa malalaking plano nito sa enerhiya. Sa proyektong ito, pinatutunayan ng BYD na hindi lang sila gumagawa ng mga baterya, humuhubog sila ng mas malinis, mas luntiang kinabukasan. Ang kanilang cutting-edge na sistema ng imbakan ng baterya ay binuo upang mahawakan ang nakapapasong init ng gitnang silangan ng hindi pinagpapawisan. Ginagawa itong perpekto para sa mahihirap na kapaligiran. Ito ay hindi lamang isang panalo para sa Saudi Arabia. Ito ay nagtatakda ng isang bagong pamantayan para sa mga higanting proyekto sa pag-iimbak ng enerhiya sa buong mundo. Narito kung bakit mahalaga ito sa buong mundo. Ang mundo ay nagpapatuloy sa pag-iimbak ng enerhiya upang suportahan ang nababagong enerhiya tulad ng solar at hangin. Noong 2022, nakakita kami ng 27 gigawatt hours ng storage na naka-install sa buong mundo at tumalon iyon sa 74 gigawatt hours noong 2023. Say 2030, hinuhulaan ng mga eksperto na aabot tayo ng 200 gigawatt hours sa 400 gigawatt hours. Inilalagay sila ng pamumuno ng BYD sa proyektong ito sa Saudi sa driver's seat habang lumilipat ang mundo sa mas berdeng mga grids ng kuryente. Malaking bagay ang proyektong ito dahil ipinapakita nito kung paano magagawa ng malalaking sistema ng pag-iimbak ng baterya tulad ng BYDs. Ang renewable energy na sobrang maaasahan, bawasan ang mga carbon emissions, at tulungan ang mga bansa na mas umaasa sa fossil fuel. Sa mahigit 1 terawatt-hour ng mga proyekto sa pag-iimbak na inaasahan sa buong mundo sa pagitan ng 2025 at 2030, ang maagang paglipat ng BYD ay nagbibigay sa kanila ng napakalaking simula. Higit pa sa laki nito,
Ang Saudi deal na ito ay nagpapatunay na ang BYD ay higit pa sa isang tagagawa ng kotse o baterya. Isa silang pangunahing manlalaro sa pandaigdigang revolusyon ng malinis na enerhiya. Naghahatid sila ng masalimuot, malakihang solusyon sa enerhiya na naaayon sa malalaking pambansang layunin tulad ng Vision 2030 ng Saudi Arabia, habang naghahabol ang ibang mga bansa na gawing green up ang kanilang mga power system, ang ligtas, mataas na pagganap. At scalable na teknolohiya ng baterya ng BYD ay maaaring maging mapagpipilian para sa pagbuo ng maaasahang eco-friendly na grids. Sa matapang na proyektong ito, ipinapakita ng BYD na hindi lang nila hinihimok ang hinaharap ng mga EV. Pinapagana nila ang malinis na enerhiya sa hinaharap sa mundo, isang napakalaking baterya sa isang pagkakataon. Ang baterya ng Super E platform ng BYD na inihayag noong Marso 2025 ay nagdudulot ng kaguluhan sa buong mundo dahil ito ay isang game changer sa electric vehicle, EV world, na naghahatid ng 400 kilometro 249 na milya na saklaw sa loob lamang ng 5 minuto gamit ang 1,000 kilowatt na kakayahan sa pag-charge nito. Doble ang bilis ng Teslars. At V4 na nag-aalok ng napakabilis na bilis ng Teslars. V4, ang napakabilis na pagsingil na ito ay humaharap sa isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pag-ampon ng EV. Mahabang tagal ng pag-charge. Ginagawang maginhawa ang mga EV gaya ng mga kotseng pinapagana ng gas at pinapawi ang pagkabalisa sa hanay ng mga driver.